So, kumusta mga ka-employee? Sa vlog na ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga mangyayari, kung ano magiging consequence kung sakaling maglagay tayo ng mga maling details sa ating transaction gamit yung ating e-wallet. Dito kasi ay sinubukan ko yung e-wallet to e-wallet, yung GCash to coins.ph, kung may mga mali akong detalye na ilalagay doon, kung mag-go pa rin ba or magsasucess pa rin ba yung transaction. At syempre, dadaan tayo doon kay InstaPay. Tingnan natin kung matatransfer ni InstaPay yung mga maling details, yung mga maling detalye. Gusto ko malaman kung matatransfer ba niya. Ito lang sa e-wallet to e-wallet. Dito sa ating first transaction, ang ginawa ko rito ay maling account name at saka maling account number. So, tingnan natin. Yun. As you can see, hindi siya nag-success. Hindi natin napansin na nabawasan yung pera kasi nag-auto credit na siya. Ibig sabihin, kapag merong mali, ay kusang bumabalik doon yung pera sa sender. Ito yung maganda sa mga e-wallet. Ito yung kalamangan nila sa mga bangko. Kasi sila real-time yung auto-credit at reject. Unlike sa bangko na days talaga yung binibilang. Ngayon naman, susubukan natin yung maling account name. Halimbawa, ibang pangalan, nagkamali ng paglalagay ng pangalan, pero tama yung account number. So, tingnan natin kung magsasucess siya. So, as you can see mga employee, nag-success siya. So, dito malalaman natin na okay lang pala na magkamali sa account name, huwag lang sa account number. Makikita natin na nag-go siya, nag-success siya, nag-confirm siya. At tingnan natin doon sa coins.ph kung pumasok siya at yun nga, pumasok naman yung pera na sinend natin. So, sinubukan ko rin yung sa sarili kong account. Ginamit ko yung pangalan ko. Tama yung account name, pero nagmintis ako ng minali ko yung isang digit doon sa account number. So, tingnan natin kung papasok siya. So yun, hindi siya pumasok. So hindi kasi existing, no? Ibig sabihin wala talagang account number na ganun mismo, na eksaktong-eksakto. So dito mga ka-employee, napatunayan ko na okay lang na magkamali ka dun sa account name, huwag lang sa account number. And then, di ba, sinubukan din naman natin na mali yung account name, tapos tama yung account number, pumasok siya.
So, ginugo siya ni Instapay kahit na hindi siya match mismo doon. Talagang nagre-rely siya doon mismo sa account number. So, napaka-importante nung tama yung account number. Okay lang kung nagkamali kayo sa mga ibang detalye, account name, email, okay lang. Pero sa account number, sorry mga employee, pero talagang papasok pa din siya. So, kung nagkamali tayo ng paglalagay ng kahit isang digit lang doon, tapos bigla siyang nag-okay siya, nag-confirm siya, pumasok siya, success yung transaction. So, mahirap na mabawi yung pera nun. Dahil, laging sinasabi nila Instapay na, yun nga, kapag na-confirm na kasi, final na yun. Sinasabi din dito na kailangan ibalik ng naka-receive yung pera na hindi niya alam kung saan nanggaling. So, kailangan i-report din niya sa bangko, sa customer service. Kaya din sa e-wallet. O di naman kaya ay mismo kapag napansin nyo na may mali sa account number ay i-report nyo rin kaagad sa inyong bangko o sa e-wallet customer service. So, yun lang mga employee. And see you on my next video. Salamat!